Thank you for the privilege of being able to clarify a few things from the CSC. You know, Mr. Speaker and Mr. Sponsor, the previous hearing in PhilHealth was quite revealing with respect to the Civil Service Commission, because the hearings were able to prove that the Civil Service Commission bestowed exemplary awards to PhilHealth's IT people and those manning its database. If the grant of awards, Mr. Speaker, Your Honor, were proper and I would say meritorious, why is it that the then PCEO admitted that the root of corruption in PhilHealth was due to the fragmented database and deficient IT infrastructure? Will the sponsor care to answer, Mr. Speaker? Maaari pong malaman, Mr. Speaker, ano po muli yung katanungan? Mr. Speaker, maaari pong malaman sa ating Deputy Speaker, Marcoleta, kung ito po ba yung sinabi ni Ernesto Rivera, 2015 CSC Pag-asa Awardee na isang taga Information Technology and Management Department ng PhilHealth na may posisyong Information Officer 2. That's probably correct, Mr. Speaker, Your Honor, because this representation is not familiar with the details. It was only upon the admission during the hearings that this representation came to know that certain exemplary awards were given. And the question if these awards are really necessary and meritorious, why would the previous PCAO PhilHealth will admit that the root of corruption itself is the deficient IT infrastructure and the fragmented database, which means, Mr. Speaker, this is inconsistent with the admission of the then President and CEO of PhilHealth. Meaning to say, Mr. Speaker, Your Honor, the awards are not supposed to have been given. Is it not correct? Mr. Speaker, hindi lang po ang CSC ang kasama sa nagbibigay ng award na ito. Kasama rin po ang iba't ibang mga ahensya at meron po itong criteria kung saan masusing pinag-aaralan kung ang isang empleyado ay karapat-dapat mabigyan ng award. Maari po, Mr. Speaker, na bukod sa mga innovation, bukod po sa mga mahusay na programa na ginawa ng isang awardee, meron pa hong malamang problema ang ahensya ng PhilHealth, kaya po nasabi na meron pong mga kakulangan pagdating sa datos, pagdating ho sa information system. Maari po yan kakulangan sa pondo, sa budget, maari po yan
kakulangan din sa suporta ng iba't iba pong mga opisina within PhilHealth, kaya hindi ho na i-implement o kaya hindi man na naiayos ang mga sistema na maaaring makatulong para po sa maayos na datos na mahalaga, lalo na sa isang ahensya katulad ng PhilHealth. So ang sinasabi ko lang po, Mr. Speaker, hindi naman po siguro ibig sabihin na merong kakulangan ang isang organisasyon, ang isang opisina, wala nang mga empleyado na nagpapakita ng tanging husay, tanging talino at galing upang makilala ng Civil Service Commission at ito nga bilang isang pag-asa awardee. So maari pong maraming ibang mga dahilan kung bakit hindi perpekto ang sistema ng PhilHealth, ngunit hindi siguro natin may aalis yung accomplishment ng ilang pong mga empleyado ng PhilHealth, kaya po sila nabigyan ng ganito pong national award, Mr. Speaker. Mr. Speaker, ang sagot po ay puro assumptions lamang. Samantalang ang itinatanong ng kinatawang ito ay definite na tumutukoy sa pinakaugat ng corruption sa PhilHealth. Gusto lang nating ipaintinding mabuti, Mr. Speaker, kung saan pa yung pinagmumulan ng corruption, doon pa nagkaroon ng award. Sana man lang pag-isipang mabuti sapagkat meron pa akong may papakita sa inyong mga ebidensya, Mr. Speaker, Your Honor, na ang nangyayari mismong Constitutional Commission na dapat ito ang nag-uphold ng excellence in public service, sila pa yung nagiging daan para bumaba ang standards ng public service. Halimbawa po, ang PhilHealth po, sa kanilang pakiusap na i-lower ang standards ng kanilang mga salary grade 24 employees, pumayag kagad. Ang pinakamatinding halimbawa, Mr. Speaker, yun pong posisyon ng Executive Vice President, COO, na kung saan kailangan yung civil service eligibility at saka yung master's degree, nang dahil lamang sa pakiusap ng PCEO ng PhilHealth, pumayag kagad ang CSC na ibaba yung standards. Kung tutuusin, Mr. Speaker, kaya natin itinataas ang standards ng public service para sa ganon makita natin na ang isang empleyado o opisyal ng gobyerno talagang nakatutugon sa pangangailangan ng pamahalaan. Kaya po nandiyan ang Civil Service Commission para i-uphold yung quality, yung standard, yung pamantayan ng isang mabuting tagapaglingkod ng pamahalaan. Bakit naman pinipilit nilang ibaba? Sa posisyon po ng Senior Vice President o Executive Vice President, COO, tailor fit po ito para doon sa kanilang kinuhang Vice President o COO. Bakit po ganun, Mr. Speaker, Your Honor? Hindi ba dapat, Mr. Speaker, Your Honor, May request. dahil kayo ang tagapagbantay ng standard o pamantayan ng paggawa ng kalidad ng employment sa pamahalaan, kayo dapat magbantay. May request of Hindi po dapat nakikitaan ang Civil Service Commission nang dahil lamang sa pakiusapan, ibinababa ang qualification. Tama po ba yun, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker,
ayon po sa Civil Service Commission, meron naman pong mga seksyon o pamaraan para po ma-exempt ang isang empleyado upang makuha ang isa pong posisyon. Ito po yung section 52 ng RA number 1080. At kung maaari po, babasahin ko. Eligibles shall be exempt from the master's degree requirement for division chief and executive managerial positions, the duties and responsibilities of which involve practice or profession or belong to the same occupational group or functionally related positions as that of the professions regulated by bar or board laws. At dito ho sa binabanggit ng ating pong Deputy Speaker Marcoleta, ito pong naging desisyon ng CSE ay desisyon coming from the NBank. So kaya po pinag-aralan po mabuti at kaya po ni-resolve nila na ito pong qualification standards shall be the basis of Civil Service Commission in attesting appointments and in evaluating other human resource actions of subject position in the PhilHealth Insurance Corporation. So NBank po, Mr. Speaker, ang nag-decide dito po sa request ng PhilHealth. Mr. Speaker, napakaganda kasi ang ibinibigay na pangangatwiran sa inyo ng CSC. Ang pinag-uusapan lang naman po, particular kong sinasabi sa iyo, yung posisyon ng Executive Vice President, COO ng PhilHealth, na yon ay tailor-fit para sa kanya. Ang totoo po nun, nung maibaba lahat ang mga standards, wala na po silang kinuhang iba pang applicants. Pagkatapos na pumayag ang Civil Service Commission na maibaba at hindi na hinahanapan ng eligibility si Mr. De Jesus, wala na po siyang master's degree na kinakailangan doon. Pagkatapos na ibaba yung resolution ng CSC adopting minimum standards of qualification, wala na pong in-entertain na mga ibang applicants. Si Mr. Arnel De Jesus na po ang kinuha ng PhilHealth. Ano po ngayon ang nangyari sa PhilHealth? Sir Speaker, ganito po yung sinasabi natin. Dapat po ang CSC ang panindiganan yung qualifications na itinatadhana talaga ng mga rules ninyo. Kahit kailan, kahit ano pang sabihin ninyong katwiran o pangangatwiran para lang palusutin ninyo ang isang taong gustong-gusto ninyong ilagay, nangyayari po yun eh. Mr. Speaker, PhilHealth na naman, isang abogado na 6 na taon pa lamang sa pagiging abogado without any litigation experience, nang dahil siya napapunta sa maraming posisyon sa PhilHealth, napagkamalan na napakarami niyang experience, ginawa kaagad Senior Vice President for the Legal Sector. Ano po nangyari sa PhilHealth? Ito pong abogadong ito, kahit siya ay inutusan mag-file ng maraming administrative and criminal cases against all HICs na nagkaroon ng at nakitaan ng pagkukulang, ni isa wala siyang asunto na i-file sa mga korte. Ganito po ang nangyayari kapag ang mismong Constitutional Commission na may tungkulin na bantayan ang mga public servants, patawan ng kaukulang parusa kung kailangan, ilahad ang mga qualification na kailangan, paigtingin ang mga requirements, hindi po ganun ang nangyayari. Lalo nilang binababa. I will not belabor that, Mr. Speaker. Ang isa pang nakakasama ng loob dito, nung nagko-conduct po tayo ng hearing dito sa PhilHealth,
ang mismong chairperson nila ang nagbigay ng kautusan na huwag magbigay ng impormasyon, anumang impormasyon sa lahat at kahit kanino, kahit nasa Kongreso pa, in aid of legislation. At ito po, Mr. Speaker, ay napatunayan sa pamagitan ng isang video na ipinalabas dito, kitang-kita nating lahat, at pinatunayan din ng minutes of the meeting na ibinigay sa kinatawang ito. Bakit po ganon, Mr. Speaker, Your Honor? Nakikita ko sa napakaraming mga ebidensya na sinasabi ko sa inyo ngayon, ang Civil Service Commission, sa pamamagitan ng kanyang pinakatagapangulo, yung pinaka-chairperson nila, sila pa ang nagiging sanhi para ibaba ang kalidad ng pagsiserbisyo ng mga kawani ng pamahalaan. At kung magkakaroon ka naman ng hearing, hindi sila makikipag-cooperate. Kabaligtaran po sa hinihingi kung bakit na-establish ang isang komisyon na katulad ng CSC, Mr. Chair. Ang tanong po, bakit po ganon? Ano na naman pong katwiran ang sasabihin nila ngayon? Nasa akin po yung mga ebidensya, nakita na po natin, mismong sinabi na ng chairperson, huwag bibigyan ng kahit anong impormasyon ang sino man at kung sino ang ihingi kahit na in aid of legislation. Ang minutes po nasa akin, ang video na pinalabas dito, nakita po ng karamihan. Ang tanong po, Mr. Chair, Mr. Speaker, nandito sila ngayon humihingi ng budget, pagtibayin ang kanilang budget. Pero ang nakikita natin, ang katungkulan, ang mandatong ibinigay sa kanila, kabaligtaran naman ang ating nakikita. Meron po bang mabuting katwiran ang ibinubulong sa inyo, Mr. Speaker, Your Honor? Unang-una, Mr. Speaker, siguro bago ko sagutin yung pangalawang tanong, gusto ko lang po ilinaw dun sa naunang nabanggit ng ating pong mahusay na Deputy Speaker tungkol ho sa mga posisyon na minsan nga nagkakaroon po ng exemption. So gusto ko lang po ipaalala na ang CSE, ang mandato nito is to formulate policies and regulations for the administration, maintenance, and implementation of position classification and compensation, and set standards for the establishment, allocation, reallocation of pay scales, classes, and positions. Mr. So, yung Speaker, nabanggit Your po- Honor, alam na po natin lahat yan. Tama Hindi po. po yan ang tinatanong ng kinatawang ito. Mr. Speaker, papunta na Ang ho ako tinatanong dun po sa ng tinatanong. kinatawan na ito, bakit po sa dami ng mga requirements na yan, mga policies, mga rules na ini-establish, bakit sila pa mismo ang ibinababa nila ang sariling mga requirements, ang sariling rules para sa mga manggagawang pamahalaan na dapat sana ay binabantayan pati yung uri, yung kalidad, yung competence, sapagkat public service is a public trust. Mr. Speaker, Your Honor. Para ho sa kaalaman ng lahat, Mr. Speaker, katulad na lang nung nabanggit na Senior Vice President position, lahat po yan ay generic. No? So pati ho ang GCG ay hindi po in-identify yung specific Senior Vice President assignment. So hindi rin po ang CSC, hindi rin po alam ng CSC kung sino-sino po yung mga aplikante pagdating ho sa mga posisyon na yan. So nasa ahensya, nasa opisina na nag-a-appoint ang desisyon kung sino po yung mga aplikante at kung sino po yung pipiliin nila. Ang ginagawa lamang po ng CSC ayon na rin sa isinumite o request sa kanila ng iba't ibang ahensya ay tignan kung ito po ay ayon sa mga polisiya, sa mga batas upang po
maibigay dun sa mga ahensya yung mga nararapat o yung mga kailangan nila na mga posisyon. Sa huli, Mr. Speaker, yung mga ahensya mismo ang nakakaalam kung ano po yung mga posisyon, kung ano po yung mga qualification na kinakailangan nila. At ang CSE po ay nandyan upang siguraduhin na ito po ay sumusunod sa lahat po ng ating civil service laws, Mr. Speaker. Mr. Speaker, Mr. Sponsor, gusto ko sanang maniwala doon sa inyong kasagutan. Pero sa totoo lang, hindi po totoo yung kanilang sinasabi sa inyo. Ito pong Senior Vice President, COO ng PhilHealth. Dalawang sulat po ang ginawa ni General Morales sa CSC. Binanggit ang kailangan, ang sabi niya, ang Senior Vice President, COO, ito po kanya ay napaka-importante, very crucial na posisyon. Sapagkat kung tutuusin, siya po ay pangalawa na sa President and Senior and CEO. Dalawang magkasunod na sulat. Nang dahil doon, alam po ng CSC kung gaano kaimportante yung sulat na yon. At hinihingi sa pamamagitan ng mga sulat na yon, i-waive na sana yung ibang mga requirements para maipasok nila yung tao na gustong-gusto nilang ipasok sa posisyon na yon. Kaya po nung maibaba yung mga minimum qualification standards, hinino ba ng CSC kung ilang applicants ang in-entertain ng PhilHealth? Hindi po. Sapagkat wala na pong in-entertain na applicant, isa lang po ang kinuha nila. Yun nga po ay si Ginoong Arnel de Jesus. Ganyan po ang nangyayari sa PhilHealth. Mr. Speaker, Your Honor, ito pa po na ang isang masasabi nating, ewan ko po kung matatanggap ninyo itong pangyayaring ito. Ang kinatawang ito po, ang nag-initiate po para ang isang principal ng DepEd sa Tarlac ay mausisa, maimbestiga ng DepEd. Sapagkat siya po ay gumawa ng isang bagay na hindi dapat gawin ng isang guro. Panahon po ng eleksyon, nangalap po siya ng pondo, kumuha po ng pondo sa isang politiko sa Tarlac para raw maipantusto sa isang batang hindi makakatapos ng grade 6. In-expel po ng DepEd yun sa salang grave misconduct. Ano ba ito? Nag-appeal po yung principal. Ang ginawa ng CSC, ni-reverse po niya yung grave misconduct at ginawa po niyang simple misconduct. Unang tanong po, Mr. Speaker, Your Honor, simple misconduct po ba para sa isang principal? Principal po, hindi pangkaraniwang guro. Principal, panahon po ng eleksyon. Siya ang mag-i-initiate ng programa para mangilak ng pondo para maipantustos ng isang batang mag-aaral. Tama po ba yun? Mr. Speaker, Your Honor. Mr. Speaker, ayon po sa CSC, ito pong partikular na kaso na binabanggit po ni Deputy Speaker Marcoleta, kaya po na downgrade ang penalty. Ito pong kadahilanan, cases submitted to the jurisdiction of the NBank is in the exercise of its affiliate jurisdiction. Thus, it opens up the case for complete review, which may necessarily result to the imposition of a lesser penalty or a higher one as the case may be.
cases with CSC are administrative in nature, which are not bound by the technical rules applied to court proceedings. English po kasi yun, medyo mahirap intindihin siguro, Mr. Speaker, Your Honor. Ang tinatanong ko lamang po, simple misconduct po ba na itinuturing ng Civil Service Commission? Isang principal, panahon po ng eleksyon, manghihingi ng pera sa kandidato para ipantustos kunwari sa isang batang walang may bayad para makatapos ng grade 6 daw. Yun lang po yung tanong, napakasimple, Mr. Speaker. Simple misconduct ba yun? Ang DepEd po, in-expel yung teacher, in-expel yung principal. Ang tinatanong ko po, ni-reverse ng CSC, ibig bang sabihin, yung ginawa na yun ng principal, simple misconduct? Mr. Speaker, sa dami po ng kaso na umaabot po sa CSC, maaari po yung mga detalye ay hindi na ho nila kabisado, no, sa lahat ho ng mga kaso, sapagkat ang ina-appreciate ng Civil Service Commission ay yung mga submissions na umabot po sa kanila. At doon ho sila bumabase, Mr. Speaker, sa kung ang mga kaso ay magkakaroon po ng higher or lower imposition of a penalty, Mr. Speaker. Ako naman po, Mr. Speaker, Your Honor, madali naman po akong kausapin eh. Madali rin po akong makaintindi. Sana po hindi na ganyan yung mga ibinubulong na sagot sa inyo. Ang tinatanong ko lamang po, sa CSC po ba, simple misconduct lang yung gagawin ng isang principal, manghihingi ng pera sa kandidato, panahon po ng eleksyon, yun po ba'y simple misconduct? Oo, hindi lang po ang sagot, Mr. Speaker, Your Honor. Kung proven po, Mr. Speaker, sang-ayon po ang kinatawan na to na Yung po di po ba'y yan simple misconduct? Sa tingin po ba ng CSC, isang simpleng misconduct lamang yon? Kung proven po, Mr. Speaker, katulad po ng binanggit ko kanina, hindi po siya simple. O yun po, yun lang po yung tinatanong ko eh. Ang ginawa nila, ni-reverse po nila yung desisyon ng Department of Education, kaya yung teacher, yung principal, nandun na naman po. Kaya gagayahin po yan ng maraming teachers din siguro, kahit panahon ng eleksyon, po pwede pala na kumuha ng pera sa mga kandidato. Ganyan po kasi ang sinasabi ko kung bakit ganito ang patakaran ng CSC. Ngayon po, Mr. Speaker, Your Honor, ang kinatawang ito, sapagkat mabigat sa loob ko yung ginawa nila, nakiusap ako na mag-file ako ng motion for reconsideration. Sapagkat sa totoo lang, kausap ko yung abogado ng DepEd na dapat mag-file sila ng motion for reconsideration. Ito, taong gobyerno naman po, abogado ng DepEd, sabi po niya, hinihintay niya lamang na matanggap niya yung decision ng CSC at magpapile daw siya ng motion for reconsideration. Ang nangyari po ganito, hinayaan po niyang mag-lapse yung period within which to file a motion for reconsideration. Sapagkat may sabwatan na naman sa pagitan ng Civil Service Commission at saka ng DepEd. Siguro po, gusto nilang ibalik talaga yung principal na yon. Baka naman mahalaga sa kanila yon. Baka naman importanteng tao sa kanila yon. So, hindi nakapag-file ng MR. Yung tamad at sinungaling na abogado ng DepEd. Nakiusap ako sa chairperson ng CSC, panahon din po ng budget hearing, katulad dito. Sabi ko, Madam, payagan mo ako na lang mag-file ng MR. Sa totoo naman, makikita mo sa mga dokumento ng kaso na yan, ako ang nagpasimuno nito panahon pa
ni Brother Armin Luistro na siya yung kalihim ng Department of Education ng panahon na yon. Ano pong nangyari sa motion for reconsideration ko, Mr. Speaker, Your Honor? Denied. Alam po ba ninyo kung ano ang ginawa nilang ground? Wala raw po akong personalidad, Mr. Speaker, Your Honor. Baka hindi mo ako kasing gandang lalaki, Mr. Speaker, Mr. Sponsor. Ang kinatawang ito bilang kumakatawan sa mga constituents sa Tarlac na naimbierna, na-intriga sa ganong klaseng pagdidesisyon. Wala po akong personalidad, Mr. Speaker, Your Honor. Bakit? Ang ginawa nila, ikinumpara nila ako sa karaniwang litigant na sa inyong mga pinagbasihang mga jurisprudence ay hindi naman members ng Congress. Tama po ba yung ginawa nila, Mr. Speaker, Your Honor? Mr. Speaker, naintindihan ko po yung frustration ng ating pong Deputy Speaker Marcoleta. Ngunit ayon po sa Civil Service Commission ay sinusunod lang rin po nila yung kanila pong mga polisiya pagdating po sa mga ganitong klaseng kaso na hindi po basta maaari mag-MR ang isa pong kinatawan o isa pong tao na maaring hindi naman adversely affected by the case. No? So yun po yung polisiya na binabanggit, Mr. Speaker. Pero naintindihan ko po na dahil nga sa hindi pag-aksyon ng DepEd, dun po inabot ito pong kasong nababanggit ni Deputy Speaker Marcoleta. Yun po yung katwiran, Mr. Speaker. Hindi raw ako adversely affected. Bilang kinatawan po, kami po party list eh. Kami po nationwide. Ang constituencies po namin laganap sa buong Pilipinas. Pagkatapos tatanggalin mo ako ng personalidad para ilaban, ipamanhik, ipagsumamo sa inyo ang kalagayan po ng eskwela at saka ng mga teachers na naperwisyo sa ginawa ng principal na yon. Walang personalidad ang kinatawang ito. Ganun po ba ang tingin ng Civil Service Commission? Mr. Speaker, hindi lang po ang civil service ang meron pong ganung mga polisiya. Sa katunayan, at sigurado po alam po ito ni Deputy Speaker Marcoleta, na marami pong mga president. No, meron na rin pong Supreme Court decision kung saan kapag yung complainant is not the party adversely affected, lumalabas. No? Wala pong legal personality to interpose or to appeal. So hindi lang po yan simpleng desisyon na ginawa ng NBank ng Civil Service Commission, kundi po yan po ay ayon na rin sa mga ibang kaso na dininig at dinesisyonan ng ating Supreme Court, Mr. Speaker. Kahit ano pong ikatwiran nila, Mr. Speaker, Your Honor, yung mga binanggit po nilang mga jurisprudence at mga kaso, hindi kaparehas nitong sinasabi ko sa inyo. Huwag na silang magtago, Mr. Speaker, sa pangangatwiran na pabaluktot at hindi naman nakasalig doon sa mismong mga facts ng kasong ito. Mr. Speaker, yung po bang pondo para bayaran yung mga job orders, hindi po ba nanggagaling sa MOOE? Tama Civil po, Service. Mr. Speaker. So tama po ba na tinatrato ang mga job orders
ng mga supplies. Walang dignidad. Sapagkat kung ito ay nilagay mo sa MOOE, katapat lang po ng job orders po, mga supplies. So asan po ang dignidad ng mga manggagawa ng civil service? Mr. Speaker, hindi ho tama no, na itrato ho natin ng mga supplies ang mga empleyado. Hindi Tama ho po ninyo- ba na tratuhing supplies ang mga empleyado? Hindi ho tama at hindi ho Salamat po. sang-ayon doon ang Civil Service Commission, Mr. Speaker. So hindi dapat sa MOOE, di ba? Kaya ho nasa MOE, Mr. Speaker, kasi ilan po yan, marami pong mga batas, katulad po ng ating General Appropriations Act, na ang mga job order ay nasa, or ang kanila pong tinatanggap ay nandun po sa MOE. Ngunit hindi naman siguro ibig sabihin na sila po ay tinatrato bilang mga supplies, Mr. Speaker. Ganun na rin yun, Mr. Speaker, Your Honor. With the indulgence of the two gentlemen, the chair would like to remind members of their time limit so that we could also allow the other members to also interpolate the sponsors. The So- distinguished Deputy Speaker may please wind up with his interpolation. Salamat po, Mr. Speaker. Please proceed. Sa dami po kasi nito, papayag po ba ang Civil Service Commission kung ibigay ko na lamang itong written recommendations ko sa inyo para sa ganon, lahat po ng mga concerns ng kinatawan na ito na makakatulong sa inyo para baguhin ang mga patakaran na sa aking palagay ay hindi po nakatutugon sa hinahanap sa inyo bilang isang constitutional commission. Kung papayag kayo, para matapos na ako, ibibigay ko itong mga ilang rekomendasyon o suggestion na alam ko pong makatutulong sa inyo para ibangon ang Civil Service Commission. Papayag po ba kayo, Mr. Speaker, Your Honor? Opo, Mr. Speaker, napakalaking tulong sa Civil Service Commission na madinig at mabasa ang mga mungkahi ng ating pong Deputy Speaker Marcoleta upang lalo pa hong ma-improve ang pagpapatakbo ng ating Civil Service Commission. So, hindi lang po, wag niyo lamang pong ipangako, Mr. Speaker, kailangan merong commitment ang Civil Service Commission na ito pong mga suggestions na ito ay inyong pag-aaralang mabuti para makatulong po sa inyo. Mr. Speaker, meron pong matamis na oo ang Civil Service Commission upang pag-aralan mabuti ang mungkahi ni Deputy Speaker Marcoleta. At dahil, Mr. Speaker, kapitbahay lang ho natin ang Civil Service Commission, ay sasamahan ko po si Deputy Speaker Marcoleta upang isa-isahin ang kanya pong mga mungkahi at kung sakali po lahat yan ay mapagbigyan at magamit upang lalong gumanda ang takbo ng Civil Service Commission. With that commitment, Mr. Speaker, Your Honor, pagpapasalamat po ako sa inyo sa panahong ibinigay niyo sa akin. Salamat po, Mr. Sponsor.